na balita, tumutok na. Narito na sila, Alex Santos at Big Leon Lima. Magkasama na, Lima Santos Lima sa DWIC. Magandang umaga, bayan! Ngayon ay Friday, hindi pa pala, Thursday! Bukas pa. November 26, 2020. Happy Thanksgiving. Pagamat 25 pa lang sa Amerika, bukas pa ho ang kanilang Thanksgiving. Pero dito, 26 na ho tayo. Napakaganda ng Thanksgiving nila, Friday. Tayo Weekend. Ayun. Diba? So, advance Happy Thanksgiving sa mga kababayan nating mga PhilAms dyan, Filipino-Americans sa US of A. So, ingat-ingat kayo sa sa Turkey. Ingat-ingat sa gathering. Oo. Ingat-ingat sa... pareho tayo, long weekend din dito. Pero sa Amerika, walang social distancing doon. Hindi ho na susunod yun. Mag-ingat ho kayo dahil, as a matter of fact, ngayon ho, sinasabi ng MMDA, medyo nararamdaman na ho yung medyo pagka-traffic sa kalye. Because of the holidays, yung Christmas season. Unti-unti na ho yan. So, ingat-ingat ho tayo. Huwag ho tayong magpadala. Pero bukod doon sa traffic, ngayong araw na ito ay malalaman kung ano po ang magiging quarantine measures na ibibigay po ng ating pong IATF o Interagency Task Force at sa magiging pasya na rin desisyon ng ating pong Pangulong Duterte. Siguro mamaya may mga pagbupulong ang mga miyembro ng IATF bilang po si Pangulong Duterte at makikita kung ano po ang magiging quarantine natin dahil malapit na ho matatapos ang GCQ. That's gonna be on November 30. So, ano naman tayo 1 month naman ang quarantine measures natin Pero may mga mungkahi ang mga Metro Manila mayors, di ba? Na hanggang I think it was Olivares, hanggang December 31 na. Ang gawin. So, malalaman ho natin mamaya yan. Kung ano sino pinatawag mo? Ikaw ba yung gano'n nito? Colonel Bong Nebria. Nakausap ko na ito kahapon Colonel Bong! Good morning! Nawala pa. Nawala si Bong, na-traffic. Colonel Bong, magandang umaga ho. Wala pa. Awan si Bong Nebria. Anyway, wala? Yan na. Colonel Bong, good morning. Si Alex Santos po, Vic Lima. Yes, Sir Alex, Sir Vic, magandang umaga. Ramdam na ba? Nag-uusap lang tayo kahapon, tungkol sa traffic. Anong may ibabalita natin? Ano bang latest dyan? Ramdam na ba? Ramdam na? Sir, ano po talaga, nagkaroon tayo ng medyo traffic dito sa bandang Balintawak and also on the part of Quezon Avenue. We have completed the big loop already on EDSA, at least sa parte ng North. Kasi nga, sinarado natin yung mga U-turns in between. So, ngayon, nakaka-5 na tayo. Well, 6 basically, dahil yung isa, 2 beses sabay natin isinara. Ang ano nito, Sir Alex, Sir Vic, is, we have completed the big loop. Doon na nag-iimbuto sa Quezon Avenue at sa Balintawak. Okay. But then again, sinasabi nga namin, please make necessary adjustments and take alternate routes. Hindi lang naman EDSA pwede pag-U-turnan. Yeah. Pero itong mga U-turn slot na isinara ninyo, hindi niyo naman sa bagay ako, I agree with you Talagang pag nabuntis na yung mga U-turn slot, dyan talaga nagkaka-traffic At ito pagsasara ng mga U-turn slot, nagkaroon ba ng maganda epekto? Sir, ang makikinabang po talaga dito yung mga commuters natin. Okay. Yung EDSA carousel route. Alam naman natin, ang majority po ng mga bumabiyahe sa EDSA ay commuters. So, yan po talaga yung binibigyan natin ng prioridad. And Sir Vic, matagal na, ilang panahon na, ilang taon na hindi natin bibigyan ng pansin itong mga pigati ng ating mga commuters sa bagal ng public commute natin noon. So, maalala nyo, noong 2018 or 2019, pinapila po natin yung mga bus. Nakita po natin kung gaano kasalimuot yan. And that led to this kind of scheme. Nabigyan natin ng priority yung mga commuters natin. Ibig sabihin ngayon, yung mga bus lane, yung mga bus na nasa bus lane, tuloy-tuloy na sila. Wala nang iiwas sa mga U-turn. Ganun ba?
Yes, Sir Vic, at least that's the plan for now. Natapusin to before the year ends. Makonekta na natin yung monumento up to Buendia. And then we will be connecting yung further south, Buendia up to Moa. Okay. Kasi ang nagiging problema rin ho ngayon, pag lumabas na yung bus sa linya nila, no? Dahil meron ngang U-turn, meron ngang intersection. So sa ngayon, from Balintawak, going to Buendia, saan na lang ang U-turn? Quezon Avenue, Tuason, tama ba ako? Quezon Avenue, sir, at saka yung Balintawak Cloverleaf mismo. Okay. Tapos sa Maycobao, sa Tuason? Yes, Aurora, pwede sa Aurora, pwede sa Tuason. Oo. Pwede Timog. Napakarami ho nagre-reklamo ng mga motorista kasi dahil ho rito sa pagsasara nyo ng U-turn. Pero nagbigay naman ho kayo ng earlier advice na isasara nyo, right? Yes, sir. Kasi Sir Vic, ito yung lagi ko sinasabi. Itong mga polisiya na to, it is not one size fits all. So talagang may magsasakripisyo, may magbebenepisyo. And for this time, ito yung mga commuters. And they are the majority ng occupants ng EDSA o road users ng EDSA. Kaya po natin sabihin, kasi ang isang bus, it could, for now, na naka-quarantine tayo, 25 po ang ano yan, ang sinasakay yan. Eh kung tag-iisa ka lang sa sasakyan, that's already equivalent to 25 cars. So mas priority po natin, we're trying to move people and not cars. Pati yung mga private vehicles naka-aircon, di ba? Opo, yan po, ito rin yan. Kasi kung ito ho'y hindi nyo isinara, well, I know the problem will be very lalo na ho ngayon. Pero sa ngayon ho, ano ho ang ginagawa naman ng inyong tanggapan para mas lalong maibsan ng traffic sa EDSA now being the holiday season, Captain? Yes, sir. Bali, marami naman tayong mga mitigating policies na inano natin dyan, lalo-lalo na sa Balintawak. Kung mapapansin niyo dyan, sir, yung service road, idiniretso na namin yan para dire-diretso ka ng exit ng NLEX. Kaya nga po sinasabi namin yung mga kababayan natin, kung pupunta ka ng NLEX, huwag ka sa main artery, kundi doon ka sa service road. Kasi that will lead to NLEX. Opo. Kaso yung mga kababayan natin, mag-a-align doon sa service road, biglang at the end, kakaliwa sa main artery. Ganun din naman yung mga nasa main artery, pagdating sa split, kakanan ng service road. And this crossing will cause delay. Ang ano lang namin talaga dito, sir, ramdam na natin yung volume ng mga sasakyan. So, with the reconfiguration of EDSA, talaga pong magkakaroon tayo ng konting pagsikip. Kaya nga po, ang inaano namin sa mga kababayan natin, take alternate routes. Colonel, meron ba kayong advice sa MMDA? Di ba, lagi naman ang MMDA kapag parating na ho ang holiday season, meron kayong anunsyo sa mga mall owners, baguhin ang mga mall time of operation ng kanilang oras at the same time, yung mga proyekto sa kalsada, wala ba mga gagawin po mga tawag nito? Rehabilitation ng mga kalsada, sir? Reblocking. Yes, isa sa mga rin yan na for now, yung i-fast forward na natin yung mga reblocking na yan during the MCQ nung wala tayong masyadong sasakyan. So halos lahat nagawa na yan. And we are asking DPWH na kung sana wala na muna tayo ngayong reblocking, ngayong Kapaskuhan. However, Sir Alex, Sir Vic, hindi katulad to nung dating nakalipas na mga taon na meron tayong adjusted mall hours, meron tayong no weekday sale, meron tayong night delivery, meron tayong truck ban, meron tayong number coding. Kasi matagal na natenga ang mga negosyo natin. We're trying to help them out, keep their businesses moving and our economy moving also. So ngayon, makikita nyo, hindi kami nagpapa-implement ng number coding, hindi rin kami nagpapa-implement ng truck ban. So, para to help the economy. At saka siguro ngayon, hindi naman natin naasahan magiging ganun karami tao sa mall Dahil marami pa rin ang takot lumabas di ba? Opo. Pero napapansin na natin, Sir Vic, na meron ng mga malls na nag-aano ng sale.
Nakikita na rin natin pag weekend, meron na rin po mga significant volume ng mga sasakyan papasok ng mga mall. Hopefully, ang ano na lang is mapatupad yung mga health protocols na to at ma-maintain natin yung number of shoppers sa loob ng mall. Question, Colonel. Hindi ho kayo nagpapa-overtime pag holiday season. Ibig sabihin sa madaling araw, 24/7. Wala ho kayong ganun, Talagang office hours lang kayo? Wala, sir. Pero kung kailangan nating tugunan, handa naman po ang MMDA na mag-adjust ng deployment nila. Kasi nakikita ko pag pumapasok din ako rito sa umaga, parang pagkagato ng dilim, wala na hong batas para sa mga truck, wala na hong batas sa mga motor, wala na hong batas sa mga bisikleta. Yun ho bang may karapatan sila para bagang mag-counterflow, yung mga bisikleta sa gabi, walang ila, walang taillight, yung mga ganung bagay ho. I mean, if there is na parang may nakikita silang blinker o mobile ng MMDA, parang deterrent ho yun Parang nakakatakot ho pag madaling araw, pag gabi. Tama po, Sir Vic. Pati nga po yung mga enforcers namin, pinag-iingat namin sa gabi. Right. Kasi yung mga nagpapatrolya sa amin, kahit yung skeletal force lang namin, pag sa gabi yan, Sir Vic, yung mga truck dito sa EDSA, napakabilis magpatakbo. Kahit harangin namin, nakakatakot ng harangin dahil baka mamaya kami pa yung mag-disgrasya. Oo. Yan, yung Commonwealth, yung Katipunan sa madaling araw, naku, wala. May nagkakarera pa nga ako nakakasabay Opo. Tama yan, Sir Vic. Ngayon na-lift yung truck ban, may mga trucks na dumadaan dito sa EDSA. Kaya sa mga ipinagbigay alam natin sa sa mga boss natin na itong mga truck na to pinagbibigyan natin pero pag walang disiplina sa gabi. Okay. Sige. Ingat po kayong lahat at good luck sa atin. Itong darating na holiday season sana matuto rin tayo madisiplina, yung mga motorista natin. Colonel, pahabol ko na tanong. Kumusta po ang behavior ng ating po mga motorista in terms of following traffic rules? Nagbago ba dahil sa COVID? Alam mo, Sir Alex, ito nakakatuwa, Yung mga jeepney, yung mga bus, nung wala tayong public transportation, nagrarally-rally sila dyan. Sabi nila, ibalik nyo kami ng trabaho, bigyan nyo kami ng pangkabuhayan. Ngayon, ibinalik na natin yung mga traditional jeepneys, nakabalik na. Alam nyo, sir, yung ugali, ganun pa rin. Napupulo tayo sa mga kanto, ginagawang terminal. Go na, ayaw mag-go kasi nag-aantay ng pasahero sa kanto. So, hindi po na bago yung ugali, ganun pa rin. Yung apprehensions ninyo, sir, kumusta ho? Dumami ba? Marami pa rin bang mga pasaway na mga motorista, sir? Sir, dumami po, in a sense na, syempre, nadagdagan yung mga violations natin, hindi na lang moving violations, pati po yung mga violations ng health protocols natin, sinisikitan po namin yan. So, kung sa dami, sir, nandiyan na po, parami na ng parami, lalo bumabalik na yung mga traditional jeepneys natin, na usually sila po yung mga violators. So ang bulk na mga nahuhuli ho ninyo, nasa public o nasa private? Public pa rin po. Public pa rin. Kasi parang ironic na nung may pandemya, halos magmakaawa na ho sila, maglumuhod. Nung ibinalik nyo naman sa Imbanana. Sa Imbanana po. Tama, Sir Vic, sa Imbanana. So, anong dapat gawin para ma-lessen po yung kanila pong ECQ ulit? Well, ginagawa na po ng paraan ng LTO yan. May demerit system na po. Yun. So, yung mga pasaway na perennial violators, it's a matter of time na mararamdaman nila yung kamay na bakal ng LTO. At baka mamaya maapektuhan na talaga permanente yung pangkabuhayan nila pag hindi na sila makapag-drive at makulpit ka o mariboke ang kanilang lisensya. Tsaka gusto ko rin itanong, paring Alex, Colonel Bong, yung mga kaso nung nakaraan, yung bus na ang violation, ilan yun? 500? Ano na nangyari doon? Anong bus yun? Yung 500, 300 ba violation niya? Yes. Bumibiyahe pa rin? Tama yun, Sir Vic. Actually, 11,000 yan na nirekomenda namin sa LTO. Di ba? Na-reviewin nila. 4,000 ang na-suspend. So may 7,000 pa. Ang reklamo ng LTO, alam mo, reklamo ng LTO, Sir Alex, Sir Vic, hindi nila mahanap yung driver. Nako. Ganun? Anong ghost? Kasi yung address na nilalagay, ewan ko, ito scrupulous. Ang ina-address na nilalagay, halimbawa, Quezon City.
Saan mo hanapin sa Quezon City yung driver na yan? Oo nga. Walang definite address. Opo. Kaya po, yan po nagiging problema natin. Okay. Yun ang problema. Kasi kung ganun karami kaso, no, nagdadrive pa rin, chances are, mas lalong dumami ang violation. Sir, actually, meron kaming listahan yan, ano? May nahuhuli kami ngayong pandemya na cross-check pa rin namin. Alam mo yung mga nakakabangga ng mga barriers, Sir Vic? Yun. Ay nako, makita-kita namin yung nakabangga ng mga barriers namin, nakasama na rin sa listahan. The usual offender, sila pa rin. Sila pa rin. So, same old. Kaya, inokos order na ng LTO and I know they have already suspended the license of the driver. Nako. Pwede ba ninyo i-suggest siguro po, Colonel, no? Dahil, di ba, nag-RFID na ho tayo para sa mga toll gates ho natin. Opo. Why not kaya maglagay ho ng RFID para ho sa mga public drivers? Ano sa tingin ho ninyo kaya, Colonel? Sir, maganda rin sana yung RFID natin kasi it's also a platform that we could track sa yung traffic na area. Lalo-lalo na kung naka-RFID na tayo lahat. Something na we're going to that turn na magkakaroon ng GPS yung mga public transportation, magkakaroon ng speed delimiter. Pupunta tayo dyan, sir. It's just a matter of time. Yun. RFID, madaling ma-detect, ano? Tama, opo. Maganda po sana yun. Namungkahi na yan kasi, Colonel, eh. Pero meron lang hong umaharang. Dahil baka daw kasi mayurakan daw ang kanila pong karapatang pantao. Ang layo. Baka mag-rally sa kalye. Dahil kasi, mga detalye kasi nasa RFID at the same time, parang QR code kasi ho yan, Colonel Bong, di ba? Tama po. Sa ibang bansa, Sir Alex, ginagamit ang RFID to track the volume of vehicles. Kaya nagagamit nila yan as part of their algorithm and their monitoring. Volume na dito by mere looking at the number of RFIDs in the area. Tama. Good luck sa atin kung baka maging sanhi pa ho ng malawak ang rally yan eh. By the way, Colonel, ano bang usapan nyo sa MMDA? Ano bang quarantine measures ba? Ano bang bulong-bulong ni GM Jojo? Sir, wala pa po talaga, no? Antayin na lang po natin yung pag-meeting ng Metro Manila Council at sila po ang mag-decision yan. Ayun, sige. Okay. Thank you, Colonel Bong. Thank you. Maraming salamat, Sir Alex, Sir Vic. Mabuhay kayo, mag-iingat tayong lahat. Si Colonel Bong Nebria po, ang ating pong traffic czar ng MMDA. So, malaking tulong kung lalagyan ng RFID, no? Yung mga public utility. Kahit sa EDSA. Kanyari, every driver, magbibit-bit ka ng QR code or RFID para alam, ano ito, magdadrive. Para sa mga enforcers, gagawin mo lang yung RFID niya, kilala ko na to. So, hindi ka na mahirapan nung... Tapos lalabas yung mga previous violation. Ihulihin mo yan. Hindi pwede yun. Subukan natin. Ikaw naman, karapatan pantao yun, pambira ka naman, Ale. Gusto mo mag-rally na naman. Kaya nga may mayurakan na naman daw. At tawag ito, maungkat ang kanilang pong mga detalye. Magsasalita na naman yung paborito mong senador na, naku po, Diyos ko. Lahat na lang ho, bakit? Ako, nakapag-RFID ako. Oo nga. Wala namang confidential na plate number, type of vehicle. So what is, about that? Actually, nung nagpakabit ako ng sticker pa rin, Vic, yung palang RFID, hindi ka na pala magbibigay ng mga dokumento. Yung wala nga registration, ORCR wala eh. Naghanda pa nga kami ni Jen ng ORCR. Hindi na kailangan. Ang importante lang talaga, load. Yun ang importante. Magkano ho ilo-load yun? Yun ang unang tanong sa'yo. Alam mo, ito sayang itong pagkakataon ng LTO. Tama yun, tama. Kung naggumawa naman pala tayo ng RFID dito sa area ho natin sa Luzon, bakit hindi na lang to sanib puwersa ang LTO at LTFRB na at least malagay ho dyan ang mga detalye ng inyo pong mga sasakyan? Alam nyo. Sayang eh. Sayang talaga. Yung pang interoperability, hindi sana bago nila in-implement yan, nag-usap na yung dalawa. Look at that. Another sagabal sa mga motorista yon. So meron ka ng RFID, okay? O yung isa, wala ka pa. Yes. Hindi pwede. Makakaano rin to sa mga krimen, na? Kunyari, ang isang sasakyan na involved sa krimen, tama. dadaan ng toll.
pak na flash. Oo. Nakita ka agad, oy, pumasok ito, ganitong oras. Kita yun, ganito. Tama. Malalaman kung anong sasakyan ho yun. Makakadagdag ng information yun. Type of vehicle, Yes. time of entry niya sa isang expressway. Sayang pagkakataon. Biro mo, makakaiwas pa tayo sa mga carnapping. Alright. At yung mga sasakyan na pumapasada ngayon dito sa buong Luzon, alam mo natin na ito po yung sasakyan na yan. Hindi pwede ipapalit-palit po yung sticker, di Oh, ba? bawal yun. Kahapon, Bawal yun. sinabi ni who is that Oo. fellow na meron hong penalty ron, meron hong antindi mo. Kasi yung sticker, wag nyo na hong i-attempt tanggalin, malutong. Oo. Pag yun ho, tinanggal nyo, Biyak. takaw punit. Biyak Wala na, talaga. hindi na ho Oo. gagana yun. Oo. At saka, Diyos ko naman, 200 piso. Magto-trouble-trouble pa tayo Sayang dyan. yung pagkakataon eh. Pero yan ho, Mr. Santos, malinaw na pagyurak sa karapatang pantao. Ang paglalagay po ng RFID. Naalala mo yung may kaibigan tayo na sumususog dyan sa RFID na yan eh. Hindi natuloy yung kanyang proyekto. Oo. Kilala mo yun? Ha? Mamaya, ibubulong ko sa'yo. Clue. Mamaya. Clue. First letter ng pangalan. Basta mamaya. sumususog. Magbe-break muna tayo para Mbek. 6:21 na po ng umaga. Ito pa rin pong Santos at Lima Santos sa 882. Ako po si Alex Santos. Todong lakas na. At Vic De Leon Lima on a Thursday. Todong balita pa. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Alam mo ba na kung sino yun? Oo, Tama kilala mo nga yun. naman. May katriran sila. Oo, ngayon. Di ba? Sasabihin niya, magsisisi kayo. Oo. Binoljak niyo yung proyektong yan. Oo. Alam nyo, napakarami na hong kahilingan yung interoperability pag-isahin na lang ho yan. Yeah. Dahil umiiwas nga tayo sa grouping ng tao eh. So kung yan every time kukuha ka ng sticker, chances are, makikihalubilo ka na naman sa mga tao. Yeah. Tsaka yung nagkakabit ng sticker, pumapasok sa kotse. Alam mo nga, paring Alex, ako nagpapalinis ako ng kotse. Oo. Hindi ako bumababa ng kotse, hindi ko pinapalinis yung loob. Labas lang. Hindi ako nagpapapasok ng tao sa kotse. Oo. Kung gusto ko linisin yung loob, ako magbabacuum, ako maglilinis ang loob. Hindi ibang tao. Oo. Ganon dapat. Pero siguro, yung mga trabahador naman po ng mga, tawag ito, yung mga car wash. car detailing company, siguro chinek naman rin siguro nila yung health status po ng kanilang mga empleyado. Well, sana nga ho. Pero pang ganun. safety lang yung parang Vic, tama yun, sabi mo. Oo, Kung gusto mo safety, linisin sigurado loob, yun. ikaw na maglinis. Ako no? maglilinis. Yung mag-aantawag yun, magbabacuum. Pag loob ng kotse, ako naglilinis. Sa Yun, labas, yun. okay lang. Rambulin nila yan. Walang problema yan. Tama. Di ba? Ingat ho tayo. Dahil wala eh. Ito hong magpapasko, sinasabi ho ng Department of Health, sila ho'y nangangamba na maaari hong tumaas ang bilang after the holiday or during the holiday season dahil ho sa mga gathering. Kahapon nga, napapag-usapan namin, parang pinakamagandang gawing gathering, kagaya sa inyo, paring Alex, kung may lugar rin lang kayo sa bahay, outdoor, social distancing. Yeah. Kasi pag outdoor, hindi delikado, di ba? Hindi delikado, kaysa kulob. Pero minsan kasi, kunyari, kung ikaw po ay gated ang lugar nyo, Yeah. minsan, pinagbabawal pa ho ang mga bisita. Ayaw pa ho nilang tanggapin ang mga bisita. Yun talaga mga residents lamang ho ang pwedeng papasukin. That's the May mga problem. ganun. Oo. Pero kung ang inyong lugar po ay open, hindi mo makokontrol yun. Oo. So mag-iimbita talaga ho yung isang pamilya ng kanila po mga kamag-anak, baka sa iba pang probinsya ho yan. Yun Dito kayo magpapasko ha? Wala na akong ganun. Dahil magluluto si mami ng ganito. Ayaw mong kumain ng ganun? Hindi, pupunta ako dyan, Di ba may mga ganung no? Usapan. Unless, hahanapan nila ng health certificate yung mga Yun. pupunta ron. Pero masyadong tedious yun, masyadong mahirap yun. Siguro, depende na siguro ho yan sa inyo pong mga sa mga village administrator, o ano pong magiging Dahil every subdivision or sa mga gated lugar,
meron po sila mga health committee ho dyan. So, napagpapasyahan kung pwede na bang tumanggap na mga bisita sa darating pong Pasko at pero New Year. hindi pa ho siguro. Medyo sa atin na ho mag-umpisa yung disiplina. Wag na ho nating hintayin ng mga otoridad na magsabing ganito, ganon. Sa inyo na ho mag-umpisa. Yes. Oo, siguro, ano lang naman to isang Pasko lamang Minsan na lang. hindi muna tayo magka-yakap-yakapan. Oo, wala muna. Siguro by next year, pagdating na ho ng bakuna, ayos na ho tayo. Yun, yung bakuna. Uy, by the way, paring Vic, may magandang balita para sa ating mga kababayan, Kung dati ho ay nirereklamo dahil nasa napakataas po ang presyo ng mga RT-PCR na yan, ngayon po ang Department of Health at ang DTI ay nagsanib puwersa na ngayon. Sila po ay naglabas ho ng Joint Administrative Order na nagtatakda ho ng price range. Ito na yung sinasabi ko. Tama to. Mr. President, tama ho kayo. Maglagay ho kayo ng price range, price cap, price regulation. Kaya ang mga RT-PCR na ngayon po, ito na po ang presyo sa mga private laboratories at mga facilities. Ito po ang inyo pong babayaran lamang. 3,800. Okay. Sa mga public po, 3,800. Private naman po is 3,500 to tama ba ako? Parang ganun yun. 5,000 yata, no? 5,000? 4,500 to 5,000. Okay. Yun. 4,500 to 5,000 ang sa mga private facilities. Kasama ba riyan ang malalaking ospital? Oo, siyempre, private yun So wala na yung 13,000? Wala 12,000? na. Ito na yung price range na ito. So pang-aabuso yung ginawa pala nila noon. Oo. Dahil nga negosyo to paring Vic Sabi ko nga sa'yo, pwedeng, hindi ko naman sinasabi na ito nangyari May mga nagkwento lang sa akin na yung RT-PCR daw ho, minsan, imbis na negative yung tao, pinapositive ninyo. Tapos, sinasabi po ninyo, positive siya. Sino nakasalamuhan mo? Buong pamilya mo? Papuntay mo rito. Ipatest sila lahat. Kita mo, magkanong kinita nung tao niyo. So ngayon, yung mga magpapatest sa mga malalaking ospital na lampas sa sinabi ni Alex na presyo, ihanda nyo yung cellphone nyo, i-record nyo. Baka may sumagot sa inyo. Doon ka kay Duterte magpa-PCR test. Ang sabi ho, i-record nyo. Kung meron ho magsasalmantala dito at hindi susundin po itong Joint Administrative Order po ng DT at DOH, kayo po ay sususpendihin o di kaya po itatanggalan ng lisensya or business permit. It's about time. It's about time. Dahil wala napakarami na ho nagpapatest Tama. Imagine lalo yung mga OFWs. Bire mo, yung nagmamadali, sabihin, gusto mo mabilis, 10,000. Hindi, 10,000? Sa airport, may 20 mil. Yun na nga. May 20 mil. Marami ho talaga nagsasamantala ngayon. Kaya alam naman ho natin, hindi ho bawal magnegosyo. Sa akin hindi ho bawal magnegosyo, pero siguraduhin yung patas-patas tayo. Hindi bawal magnegosyo. Ang bawal, mang-hold up. Ayun. Mang-hold up. Huwag kayo mang-isaho ng tao. Huwag kayong mangguyo. Huwag kayong maglukuhan. So wala na yung, kasi meron hong mga kategorya yan Yeah. Kung gusto mo ng 24 hours, siguro 10,000. Gusto mo ng 12 hours, 15,000. Habang pabawas ng oras. Pag ganon. Pabawas yung oras. Mas mahal. At saka dito, sasabihin pa nung nagtetest, dito ka na, dahil sigurado rito, laging negative ang resulta. Ay, loko. Hindi ba? Loko. Gusto mo ba negative? Dito ka may na. presyo ho yan. Ito po yung amin pong matrix. Sana naman ang DTI, talagang mahigpit na ipatupad yan. Hindi yung... naglabas na nga ng administrative order. Gusto mo pa rin. Gusto mo pa mahigpit. Ikaw naman talaga Tama na yun. Okay. Naman sila, sila secretary, parang no? Naggumagawa lang sila ng kanilang trabaho. At least, ginawa na nila ng trabaho. Yung enforcement, bahala na kayo. Di ba, Mr. President, okay na ho. Naglabas na ho kami ng memorandum. Wala ho magtataas ng presyo. Dun sa mga typhoon-stricken area. Okay na ho yun. Ang tanong, wala na. sino mag-enforce po ng inyong pong Joint Administrative Order? Baka meron ho dyan magreklamo, baka siyam-siyam po ninyong iimbestigahan ho yan. At walang resulta ang investigasyon ninyo. Ay, sus, Mario. Ganun naman talaga. Kita mo, very ironic Nagpalabas na kami, may price freeze na, may price freeze. Pero on the other hand, ang reklamo, ang taas daw ho ng presyo. Totoo. Gusto ko nga itanong okay, ang pang Noche Buena prices, mababa, hamon and everything. Tanong, yung bang tindahan sa Quiapo, sakop nila?
Siyempre, oo. Yung malaking tindahan ng hamon sa Quiapo, sakop nila. Sakop nila lahat yan. Taon-taon yun ang balita. Ang taas ng presyo ng hamon doon. Pero alam nyo, actually, hindi na masyadong masarap. Oo nga. Hindi na masyadong. Ang gawin nun ninyo, kung natataasan ko kayo sa presyo, huwag kayong bumili. Oo. Yun na lang talaga eh. Or, sabihin natin, i-boycott ninyo. Oo. Dahil nga, mataas eh. Sinasabi ko sa inyo, ako yan ang pinag-usapan pa rin, Dick, ng kompetisyon. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, may binibilan akong hamon sa Blooming Treat, sa palengke. Ay, napakasarap. Maliliit pa kami, doon na kami bumibili ng hamon. At gusto kong batiin dahil dyan. Tingnan mo si paring Winner, kinukwento mo lang paring Dick, dapat patikman mo kami dito, di ba? Gusto mo ng hamon na masarap? Yun ang importante dito, hindi yung puro kwento, paring Dick. Binabati ko na magandang umaga si paring Jimmy Isidro. Ayun, dito tayo sa Mandaluyong. Mayor Abalos. Yan, alam na alam yan kung anong masarap na hamon. Alam mo bang may masarap na hamon sa Mandaluyong? Wala. Meron. Boss Jimmy, ano pinaantay mo dyan? Diba? Ang alam ko lang kay Mayor Abalos, ang masarap niya yung kanyang burger. Walang problema yan. Diba? Walang problema yan. May masarap na hamon dyan sa Mandaluyong. Ang umpisa ng pangalan, letter A. Di Abalos na yun. Hindi. Ay, masarap. Sige actually, nagpunta kami sa grocery ni Jen nung isang araw. Ang daming murang hamon. Yung mga locally made. Depende rin sa pagluto yan, paring Dick eh. Nasa pagluluto yan. Meron yata mga sarsa ang ginagawa yan eh. Yes, yung mga syrup. Yung pineapple, May mga syrup. May mga ganun eh. Actually, hindi nyo kailangan maghanda ng marami ngayon eh. Dahil dun sa mga dati-dating nagagathering kapag Pasko, Noche Buena, wala hong ganun ngayon eh. Totoo. Hindi ba? Pero ano ba naman yung magluto ka ng adobo, magluto ka ng kaldereta, that's it. Yeah. Ang importante, wala kayong sakit. Pa kami, no? Ang importante ay kapiling mo ang pamilya mo. Wala kayong sakit, di ba? Wala kayong inaapakan tao, wala kayong inaargabyadang tao. Yun ang essence ng Christmas. Ayun. Diba? Parang Jimmy Isidro, ha? Yun, Magandang umaga siya sa'yo. pa rin bang spokesperson ng Mandaluyong? Siya pa rin, no? Siya pa rin ang chief of staff. Siya pa rin ang chief of staff. Walang kakupas-kupas. Si Father, Jimmy. Si Brother Jimmy Isidro. Ayun. Hindi ba? Break muna tayo. Alas 6:35 na po ng umaga. Ito pa rin po Santos at Lima at Santos sa 882. Alex Santos, Totong lakas na. Big Lima, Totong balita pa. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Ayun, alam ko na paring Vic, yung sinasabi mo masarap na ham. Sige, pupuntahan ko to. Anyway, sige. Ilan pa rin sa mga balita ngayon na mamaya isasama namin sa aming alas 7 pambalita. Ito ang tinutulak ni Senador Manny Pacquiao sa kanilang pagdinig na ginawa kahapon. Ito hong pagsasagawa ng mas marami pang flood control project. Yun. Isa sa tinutulak ni Senador Manny Pacquiao, ito hong 8.8 kilometer Parañaque Spillway. Iyan ang isa sa mga itinutulak ni Senador Manny Pacquiao na dapat daw noong pang 2016 sinimulan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Antala yan. Baka may tatama ang subdivision. Diba? Yung mga right of way. Kaya hindi pinayagan. Yan ang isa. While on the other hand, yung kanyang vice chairman, si ano kasi yung chairman ng ng Public Works, si Manny. Yung vice chairman niya, si Ramon Revilla, si Senador Bong Revilla, ang itinutulak naman itong reforestation at infrastructure to manage floodways. Yun. Floodwaters, yan, di ba? I-manage saan dadalhin yung mga tubig na dala ng napakaraming pag-ulan na gagamitin yung tubig. Pwede sa irrigation and so on. Pero it's a long process, but still, meron hong mga mungkahi ang ating mga senador. Hindi ba? Na dapat sang-ayunan naman ng DPWH. Ng DPWH. Number one. Mamaya nga pala meron pala hong press briefing mamaya, no? Ito'y tungkol, tama siguro si paring Manny palang invited rin doon. Kita mo, yan yun. Meron silang pinupush na climate change and the new normal Philippines. Philippine bamboo, our grass of hope.
Ito daw ay pang-mitigate ng climate change and poverty in the Philippines. Kawayan. Oo. Kawayan. Siguro magtanim tayo ng kawayan. Kawayan. Alam niyo, kawayan, sumisip-sip yata ng tubig Yun, yan. malakas magsipsip to. Malakas sumipsip po ng tubig yan. Di ba? So, why not? Maaring yan siguro ano rin niya. Yung mga bakawan, yung mga mangrove, yan, sumisip-sip po ng tubig yan. At nakakabaraho yan sa agos ng napakaraming tubig, dalahulang ulan. Sana ho, matuloy na ho yan dahil tama nga si Manny Taon-taon na lang yan ang problema natin, ang baha. Oo. Hindi na ho nawala yan. Do you remember nung araw, ang sine may 25 centavos na dagdag? Oo, para flood sa control. Flood control. Nasaan yun? Nawala na. Nasaan yun? 25 centimos. Ang laki ho nun. Billion ho yun. Saan ho napunta yun? Ano ho nangyari? Di ba may Climate Change Commission? Baka sa kanila napupunta. Pero wala ho tayong nakikita ho nilang aggressive action para ho dito matugunan itong problemang ito. Look at President-elect Joe Biden. Nag-appoint kagad siya ng opisyal to handle the climate situation. Yes. Si John Kerry. Oo. Si John Kerry. Meron kagad siyang ganong klaseng opisyal. Ang slogan yata niya ngayon America is back. Oo. Parang ganon. America is back. Dahil hindi na ho biro ho itong mga nangyari ho sa atin. Dahil iba ho kung gumanti ang kalikasan. Oo. Ha? Parang ang sinasabi nila parang kinakalabit na ho tayo ng Diyos Hindi ba parang dati-dati, uy may bagyo, ang sarap, walang pasok. Ganun lang ang reaksyon ng mga tao walang opisina. Pero uy bagyo, magdasal kayo, delikado yung yan. epekto, grabe no? Hindi lang ho distraction ng dala sa dulot po ng dalang hangin at ulan po niyan. Kundi ano rin, ang dami hong nawawala ng buhay, nawawala ng hanap buhay. Hindi ba? Ano ho ang dahilan nito? Ito ho'y dahil sa paglapastangan sa ng kalikasan. Bakit ho nung araw? Nung araw, alam mo, sa Maynila, Santa Cruz, nung maliliit kami, pag bumabaha, kita mo yung kalye at yung tubig, ang linaw. Ayun. Ang linaw. Kami nilalito? Oo. Pwede ka maligo pa. Pwede ka maligo sa mga alulod. Wala pang mga ano-ano noon. Maglalakad kami. Papuntang rekto, kakain kami ng siopa, bumabagyo. Wala pa kasing mga building noon, wala pang mga debris na maaari, wala pang mga sasakyan. Hindi pa natatabunan yung mga dinadaanan ng tubig. Wala pa, wala pang ganun. Ngayon, kahit saan na lang, walang proper tawag nito, planning. Ano mangyayari ngayon? Sisitahin mo yung mga illegal logging, yung mga mining. Ano isasagot sa'yo ng local official? Mawawala naman kami ng pagkukuhanan ng aggregates, ng graba, ng buhangin. Wala akong mangyayari sa chicken and egg ho yan. Parang chicken. Wala akong katapusan yan. At the end of the day, ayan ho ang katapat niyan. Buhay ng tao. Ano rin nga nila, dagdag kita rin po yan sa local government units. Wala Imbis na papasok po sa kaban ng bayan nila, sa kanilang lungsod or bayan, sa kabangko, sa kanila pong bulsa na napupunta po yan. Isipin nyo dati, hindi, hihina yung bagyong yan. Pag tumama sa puno, mababasag Hindi na ho nangyayari yun. Bakit to? Dumadaplis na sa bundok kasi wala nang mga puno. Dumudulas na ho. At hindi ba nabanggit ko nga sa'yo, Paren Vic, ang findings ngayon po ng Japan Meteorological. Mas mabangis ngayon ang mga bagyo. Di ba? Galit. Habang tumatagal po sa karagatan, kumukuha po yan, lakas po yan. Diba? Pero pag tumama po sa bundok, kunyari sa Sierra Madre, hindi po hihina ngayon ang bagyo. Mas lalo pang lumalakas. Walang sumasangge. Walang sumasangga, walang sumasanggay. Walang punong sumasangga Kaya lumalakas, tumatagal, at mas matindi, malupit. Malalakas ho ang loob ng bagyo ngayon. Kita nyo, nagtatawag pa, sunod-sunod. Yung mga bagyo. Punta ka dito, walang harang yung bundok. Lalakas tayo lalo. Gantihan natin sila. Ngayon. Dahil ang inang kalikasan ay nagpapasaklolo. Wala Kailangan natin matutunan ng mga sangkatauhan. Diba? Ang kanilang pinaggagawa. Kita niyo yung Ulysses? Saan kayo nakakita na magpapasko, ganong kalakas ang bagyo? Pero sa time, I remember, Christmas Day, umuulan. May bagyo. Ewan ko kung ilang taon na yung nakakaraan yun. Pero ang problema kasi Paren Vic, yung mga inosenteng tao po, na wala naman po silang kasalanan, at sila po ay nag-aalaga ng ating kalikasan, sila pa ho ang nabibiktima ho dito. Sila yung malapit sa sa danger zone Gilid ng bundok, tabi ng dagat. Sila ho ang mga nadidisgrasya. Ito hong mga nadidisgrasya, ito ho yung halos isang kahig, isang tupa.
Sino ho ito? Ito ho yung mga farmers. Oo. Nagtatanim ng saging, nagtatanim ng palay. Simpleng buhay. Pagdating ho ng bagyo, Wala. double dead. Double Sira na whammy. ang ari-arian nila, sira na ang pagkukunan nila ng pagkain, Tama. which is yung mga tanim nila. Siguro, pwede ho natin imungkahi po sa mga mambabatas. Lalong-lalo na siguro po, bigyan ho Oo. natin ng proteksyon itong po mga areas na madalas pong dinadalaw po ng bagyo. Naku po, Diyos Baka ko. pwede hong batas na magpuprotekta sa kanila. Oo. Siguro, di ba? Hindi ang inaasikaso sa Kongreso, yung tanggalin yung mga chairman ng mga komite na dating bata ng House Speaker. Wag hong ganun. Asikaso, it's about time. I mean, classic example is Pacquiao and Bong Revilla. Oo. Yan ho inuuna nila ngayon. Senator Manny, Senator Bong, pukpukin nyo ho itong Oo. proposal nyo. Pukpukin. Siguro, for a start, siguro parang Dick, no? For a start, Oo. dyan po sa mga katanduanes, yung sa mga... Yung laging suki ng bagyo. Yun, nearby the Pacific Ocean. Yung Yeah. malapit po sa Pacific Ocean. Siguro, Catanduanes, Samar, Bicol. lagyan nyo siguro ho muna, for a start, lagyan nyo muna po ng mga Doppler radar. Ninanakaw. Oh. Ninanakaw. Di ba? Mga sophisticated na mga aparatos para ho magtitiyak. Oo. Or siguro maglagay ho kayo ng mga lahat ng mga pang-warning ho sa Oo. mga kababayan natin dyan sa mga flood-prone areas, typhoon areas. Yeah. Siguro yun muna. Saan yung Doppler na ninakaw? Lagyan nyo ng camera, CCTV, para Oo. pag nakita nyo yung nagnakaw, nawala yung Doppler. Siya ipalit doon. Siya ipalit mo ron, siya maghintay ng bagyo, siya sumignal. Siya gumagano, no? Siya mag-traffic ng bagyo. Di ba? Ganun dapat. Oo. Ibang Pilipino talaga. Oh. Yan siguro unahin po ninyo. Oo. Tapos sunod doon ninyo, paggawa ho siguro ng pangharang. Oo, yung siguro ano. gumawa kayo ng man-made na parang Sierra Madre. Parang anong Kaya ba tawag yun? doon? Anong tawag doon sa mga dagat yung bato? Di ba, Breakwater. water breaker, di ba? Breaker. Breakwater. Oh, Alam nyo, yun. palagi na lang ho tayong ganito eh. Reactionary ho tayo eh. Oo. Dapat ho tayo sa atin proactive. Tama. Eto, nag-uusap tayo ngayon dahil may malakas na Ulysses. Ilang buwan, magbilang ka, mamamatay na yung issue. Oo. Wala na. Di ba? Makalimutin tayo. Hindi ho. Wala. Mauubos ho tayo. Not to Oo. mention may pandemic. Di ba? Kasi double whammy yan eh. Look at the evacuation. Ano ang problema ngayon ng Marikina? Yeah. May mga nagpa-positive na sa evacuation center. So kung walang bagyo, walang damaging na bagyo, wala hong mag-evacuate, wala hong magsasama-samang maraming tao. Yeah. Makakaiwas po tayo. Konting SF, ika nga. Kung maganda ang mga tahanan nun ninyo sa mga typhoon-prone areas, wala hong lilikas. Dahil nga, alam nila na matatag ang kanila pong tahanan. Alam mo, kung may lote lang ako, may pera ako, magpapagawa ako nung Batanes model na bahay sa garden. Parang kumbaga sa parte ho ng Antarctica, yung yelo, di ba? Igloo. Parang igloo. Ganun no. Ayun. Kahit na ano pong lakas ng bagyo ho dyan, hindi mo masisira. Dudulas yun, bilog yun. Oo, di ba? Dudulas yun, no. Ganun dapat mga resilient na mga houses pong gagawin ho natin. Yun, di ba? Sino yung kausap natin na isang araw? Pinanggit natin yun. Senator Sherwin. Si Sherwin. Oo. Hindi ba? Si number 2 man. Yeah. Number 2 sa survey. Inspirado. Hindi ba? Yun ang mga yun ang mga sana ho gawing modelo. Well, tingnan natin, Siguro matagal pa hong panahon na kami po ni Paring Vic magiging lawmaker. Hindi na? Hindi na siguro. Hindi na. Kami na lang po magbibigay ng mungkahi sa inyo. Para doon sa mga hindi gumagawa ng assignment nila. Kasi buti pa, wala akong sa Senado, sa Kongreso. What am I hearing now? Anong balita? Pinalitan si Alvarado bilang chairman ng ganitong komite. Dahil bakit? Obviously, bata siya ng dating speaker. Na-cite ko lang to. Nagbagong liderato nila. Hindi ba? Alright. What will you do about, and not to mention, yung Marinduque na area ni Velasco, tinamaan din ng bagyo yan. Hindi ba? Let us just think of our province. Isipin natin yung mga nasa Bicol for that matter. Ubos ang Bicol. Wipe out ang Bicol dahil sa Ulysses. Sandali. Ito muna. Ito. Balita muna tayo sa labas ng impilan si Patrol 45 parang Roles Peros. Ano to? Ito kay Ma'am Shelo pala to. Go ahead, parang Roll. Alex, Parempik, tuloy-tuloy ang biyahe ng Philippine Airlines sa kanilang mga international destination. At sang-ayon sa monitoring o sa flight information and monitoring division ng Manila
International Airport Authority ang biyahe ng PAL patungo ng Singapore, Taipei, Narita, ng London, Kansai o ng Kansai International Airport sa Japan, sa Dubai, sa Dammam, dami na. sa Doha, sa Riyadh, sa Canada, sa... Ano pwede ng Pilipinong lumabas? Ano siya yung essential? Essential. Essential. Kapag halimbawa meron kang medical reason na pupunta sa abroad or OFW ka na papunta sa Saudi or kung saan man na tutungo at yung iba pang mga valid reason. So wala pang area na pwede ang leisure travel? Hindi pa. At wala saka, pa? depende sa destination yan. So I would imagine, ang sakay ng eroplano, iilan-ilan lang. Kung puro essential lang yan. Aalog-alog sila. Aalog-alog kayo ron. Sa kwento sa atin, less than 50%. No. Naku, 30. Kasi hindi mo rin pwedeng punuin dahil magpa-violate ka. Yeah, I know. Social distancing. IATF natin dito at yung quarantine protocol sa abroad. Oo, argabyado nga ang mga airline, yung overhead nila, yung kung gagamit pa ng malaking eroplano, ang daming gasolina nun, malulugi. Lugi yun sa kontra sa laman sa operations cost. Yeah. Kasi gasolina, aviation fuel, manpower, tapos yung airport fees, diba? And other taxes. Diba? So, kumpara doon sa isasakay, sa regular basis, minsan nagpa-break even lang sila per flight. So wala pang leisure, Huwag muna silang magbalak-balak dahil wala pa ho. Okay. Depende sa magiging status ng pasahero at depende yan sa status ng bansa na iyong pupuntahan. Ang number one requirement lang sa ating local na patungo sa international flight, local airline, ay yung swab test na hinihingi para sa kanilang pagsakay sa mga international destination. Raul Esperas, Patrol 45, back to you. Okay, thank you so much, Patrol 45, paring Raul Esperas. So ito, tayo ho nauna niyan, ng ating pong nakapanayam ito si Commissioner Greco Bellica. Sinabi niya sa akin, 12, 112 ang nasa listahan po ng mga lawmakers, na mga corrupt umano. Dirty dozen nga tawag, dirty dozen. Dirty dozen. Commissioner Greco Bellica, good morning sir. Si Alex Santos po at Vic Lima. Morning po. Good morning, Sir Alex. Ba't ganun? Walang pumapasok. Sandali po Commissioner, sandali po Baka hindi nakatusok yung kable. Nag-e-echo Dali na po ayusin lang po namin ang aming pong linya dito. Okay na? Commissioner? Yes, good morning, sir. Okay. Good morning. Sige. Yun, binabanggit to ninyo yung 12. Pwede ba dito sa programa namin, banggitin nyo na Sir, kasi po, ito na linawin, ang inimbestigahan namin po sa DPWH, anomalous transaction. Nag-hinahalila ito kasi ng media yung mga congressmen. We don't have jurisdiction over Congress, so I wanna keep talking about it dahil hindi ho yun ang investigation Ibig sabihin, meron pa talagang separation of of jurisdiction. Ang inyo lang pong iniimbestigahan po at pwede rin yung banggitin ay yung mga nasa executive branch. Tama po ba, Commissioner? Ito. Yung sakop ng amin po, ng aming jurisdiction, yun ang iniimbestigahan namin. Opo. Ngayon, kung ano makita namin doon na wala sa jurisdiction namin, papasa po namin sa appropriate agency that could be the Ombudsman, as the President said, or the task force. Which are also members po. Okay. Doon ba sa area na nasasakupan nyo, meron na kayong mga nasisilip na mangilan-ngilan? Ay, definitely, sir. Meron. Malinis po yung leads dyan. And we're closing the case. Ngayon po, ang hapon na to, mag-usap kami ng mga investigator namin to update and then check dun sa response na aming mga validation report para analyze namin po at ma-identify. No. Ano hong anomalya? Example lang nakikita ninyo without mentioning who, what department, anong klaseng anomalya?
ay ito po, Ghost Project, Yo. ulit-ulit na proyekto pinupondohan, may pondo this year ng kalsada na yun, doon sa distrito na yun. Last year, pinondohan din po yun. Wow. Last road being funded. Pero, so, nila nga, sabihin, ulit-ulit na yun. And then, meron din kami na-validate ang mga standard na proyekto. Oho. Pero gusto malaman ng ating po mga kababayan na commissioner, sino ho ang mga whistleblower ho dito, mga nagbanggit ho sa inyo para matukoy ho ninyo na talagang meron ho mga corrupt po mga lawmakers? Yung corruption, meron ho kami mga you can call it witnesses kasi ano po yun? Sila yung mga witnesses. Witnesses, okay. Witnesses. Sila po yung pumunta sa opisina, okay. Simula, tumawag, tapos nagsimbong. So, based on their statement, yun po ang binavalidate namin. Okay. Pinaprocess. Be specific po, Commissioner. Pag sinabi mong witnesses, ano to? Mga staff po ba to ng mga congressman? Or mga contractor ho to? Isa ho, contractor. Isa po, marami contractor. Okay. Ganun. So, ano yan yung, well, meron naman pong ilan, dalawa. Mga well-meaning people lang, talagang asar lang sa korupsyon. So, pumunta sa akin, nag-investigate sila, sumbong, yun po. Tapos, nagbigay na detalye, nagdalang dokumento. Yung mga dokumento ho nilang binigay sa inyo, Commissioner, hindi ba ho to parang paninira lamang? Oo, baka natalo lang sa bidding. Oho. Yan nga po ang issue that, however, kaya kailangan natin i-validate. Dahil totoo pwedeng hindi. So, pag binalidate po namin yan, kaya ng mga listahan na hawak namin, binavalidate namin naman, makikita namin kung totoo yung sinasabi hindi. So ngayon, yun lang kailangan ng formal na investigahan. Dahil pasasagutin po namin yung akusado, tapos verify nyo yung mga dokumento ang hawak nila, tapos yung mga certified true copies, tapos antayin yung mga ebidensya na pwede naman dali ng akusado para sabihin hindi ko totoo yan. Kasi example, meron kami kaso, inakasuhan niya yung, ito mayor naman ito, inakasuhan niya yung mga corruption wala sa jurisdiction namin. Investigation ng mga pictures and videos. Nung dumating yung mayor, nagdala ng mga pictures and video, na tapos na pala yung proyekto. So, ibig sabihin, nung pinakita niya sa aming picture, video, are old pictures and videos na hindi pa tapos yung proyekto. It's matuloy yung ganun. So, yun, yun, di sinungaling yung lumapit sa amin, yung pala politically motivated. So, yan po yung formal na investigation. Problema namin, when we encounter cases na mayroong mga taong elected officials na hindi namin ma-investigahan. So may vetting ho talagang ginagawa ho kayo dyan na commissioner, no? Dahil kaawa-awa naman po kasing inakusahan na wala man pala talagang kasalanan unless talagang minamanufacture lamang po yung mga ebidensya. Meron gano'n, pero meron din mabubuti na talagang galit lang. Siyempre, natatakot yung mga internal safety, security. So, maingat din po kami sa pag-reveal ng information, especially back then, for the issue. Kasi, pag nagkamali ka ng banggit, at halat yung tao na, ay, aking project yan, or ako yan, or lugar ko yan. So, hot water na kagad, target na kagad yung witness, pag kailangan kausap nila eh. So, kaya po ganito, but however, closing in on our cases, merong mga kaso na malapit na. So, pagka matapos namin to, hindi namin to sasabay-sabayin. Isa-isa po. So, para matapos. So, matrabaho. Oo. In connection with what you said, Commissioner, very briefly, no, wala na rin tayo oras, paring Alec. Ang Duterte administration until 2022,
ito hong kasong inahawakan nyo, napakarami. Saan ho ito pupunta? Kailan ho ito matatapos? Kasi baka pag nawala ng Administrasyon Duterte, yung magkalimutan na baga, yung hindi ba? Hindi na mapursu yung kaso. So, ang amin po, hanggang matapos na ng termino namin, ang hope namin, natapos namin lahat. Okay. Kung hindi, makapag-iwan po ng mga patterns na pwedeng masusunod sa amin. Malinaw na pattern na plug-in sa complete po ng mga project na pwedeng tuloy. Alright. Sige po. So, ombudsman na po ito, no? Hinahayaan nyo na po ang ombudsman ang magtimbang kung talaga bang involved sa corruption ito po mga lawmakers nito, sir? In the end, yun, sir. Pero right now, ito sa storya dahil ipapasa po natin ang report namin sa task force para maimbestigahan dahil may magkakaroon po ng jurisdiction ng task force sa mga wala kami jurisdiction. So we will also have the task force doon sa aming mga doon na taso na ibibigay sa kanila. Yeah, alright. With that, Commissioner, good luck po at thank you para ho sa inyo pong ginagawa po dyan sa PACC at inaantabayanan po ng taong bayan na meron pong resulta po yan. Thank you, sir. Thank you. Salamat po, sir. God bless. God bless. Alright. Si Commissioner Greco Bellica po yan ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ayun. So, obvious na obvious kagad kung ano iniimbestigahan nila. Nung isa lang ang tinutumbok di ba? Infrastructure, mga kalye. Ghost projects, mga kickbacks. Ghost project, 12 nga daw. Kayong 30,000 kayo, ha? Kailan kayo tatanggalan ng maskara? Pero kilala natin kung sino yun. Naman. Ano yan, yung mga malalaking congressman yan. Madaling i-pinpoint yan. Yeah. Malay nyo, yung mga kapwa nila congressman, baka gusto nyo kumanta. Oo. O yung mga tinanggalan ng komite. Yung mga maingay dyan. Yan. It's about time na, isuplong ninyo ang inyong mga kasamahan. Wala nang pagtatakpan-takpan dyan. Yung mga miyembro ng anak ba, now is the time. I will side with you. Ikanta nyo yung mga pangalan. Diba? With evidence, ha? With evidence. With evidence. With evidence. Dahil sabi nga, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Yan. Susunod na po ay si Balita Nationwide. Ito, paring Vic, ang mensahe ni Boss Edgar Cabangon. Music. Golden rule in life. Be a reflection of what you like to see in others. If you want love, give love. If you want honesty, give honesty. If you want respect, give respect. You get in return what you give. Ayun, tama nga naman, no? Kung ano ang gusto mong gawin sa'yo ng ibang tao, dapat gawin mo rin sa kanila. Golden rule po yan. Golden rule. Don't do unto others what others don't want to do unto you. Yeah. Tama ba ako? Tama yun. Ayos mang English ko. Right. In Tagalog, in English, in other words, no U-turn. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa'yo. Yeah. Tama ba? Oo. Ayos. Okay man Tagalog ko? In other words, no U-turn. Diba? Oy, happy birthday kay News Director namin, Edwin Eusebio. Paano yun? Paano yan, Edwin? Nagpadala ka na ba ng pansit dito? Diba? Kasi parang bigla nagpapakain dito nagpabili na akong pandesal. Tsaka yung paborito ko, yung kabayan. Yung mamon. Paborito ko yung kababayan. Boss Edgar, thank you so much at maganda umaga po. Ma'am Sharon. Ma'am Sharon Tan. Good morning rin po. Susunod na ay si Balita Nationwide. Alex Santos po, todong lakas na. Big Lima, todong balita pa. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC.